art yung sining na pangkaraniwan ng nakikita natin sa kalsada, tulad ng mga mural painting, yung mga graffiti, yung mga 3D painting na ginagawa namin, pati yung mga infrastructure sa mga art na mga art installation na ginagawa ng mga sculptor sa ngayon. Malaki ang pinagkaiba ng dalawa. Yung vandalism ay karaniwan na pinoportray natin bilang illegal na illegal siya, no? Hindi katulad ng isang street art. Ang street art isang obra maestra kung saan ito'y inaalaw o merong permit. So ito ay legal kung tawagin natin. Meron siyang requirements, no? Lalo na sa 3D. So kailangan marunong kang lumaro sa shadows at sa perspective. So medyo may pagka-technical siya. At ang limitasyon naman niya, pwede lang siya maging 3D sa isang position. So pag naglipat ka ng view, maaaring hindi na siya ma-appreciate ng viewer kasi distorted na yung image. So yun ang kaibahan niya. Kami, yung grupo namin, ang ginagamit namin is usually yung water-based na paint. Bali, ayun, kapag trick art, bali yun lang, yung pintura. Pero kapag 3D street painting siya, kailangan na namin ng mga chalk para sa sketching, tapos sa mga lubid para gumawa ng grid. Ayun, tsaka yun nga, usually water-based yung pintura na ginagamit namin. Meron kaming mga projects na may involved na money. Meron kaming partnership sa Lakandayang Cultural Association. Bali, sila yung nag-handle sa amin kapag meron kaming mga malaking project. Meron din naman kaming mga project na ini-invite kami ng mga university para sa mga advocacy nila. Ayun, nagbibigay lang sila ng halimbawa para sa grupo, mga ganun. Marami na kaming naging masterpiece, no? Isa itong naging project namin na to sa Tutuban. Tapos meron din kami sa Ocean Park. Meron kami naging project doon. Tapos mostly na invite kami na gumawa ng mga artwork sa mga bahay. Ini-incorporate na din kasi yung 3D painting o mural sa interior design. So marami din kaming project na ganon. So ang nangyayari, yung grupo namin nadi-divide siya, pupunta siya sa iba't ibang lugar para makapagawa at produce ng mga ganitong klaseng arts. Mensahe lang namin, kailangan kung ano yung passion nila, halimbawa may passion sila sa drawing, ituloy lang nila. Wag silang matatakot na mas maraming magaling sa kanila kasi dumaan din kami sa ganun eh. Dati marami ding mas magaling sa amin, kahit hanggang ngayon naman, pero tinutuloy-tuloy pa rin namin yung paggawa ng art. And one more thing, in addition to sa sinabi niya, no, para kasi yung street art kasi ang main purpose nito ay para ilapit yung sining sa common people. So kailangan din na yung artist ay magkaroon ng konsepto kung saan ay ibabahagi niya yung nalalaman niya sa karaniwang tao. So hindi lamang nililimitahan ang mga tao na magpunta sa museum para makakita ng mga artwork. So pag sa ganitong paraan sa street art ay nakakapag-expose tayo ng mga arts kung saan makikita ng karaniwang tao. Dagdag na lang po, pwede nyong bisitahin yung grupo namin sa website na www.guhitvisualarts.com at sa fanpage namin sa Facebook, www.facebook.com/guhit.ph. Ini-invite din po namin kayo na bumisita dito sa Virtual Zoo sa Tutuban kasi ito maganda tong exposure sa mga bata, educational siya, at isa pa ay ito libre to. So libre makakapag picture yung mga bata, at hindi lang to pambata, pambuong pamilya to. So mas matutuwa sila.